Gumigising siya ng alas 6:30. Naghahanda ng almusal, kanin, sabaw, mga ulam na inayos ng tahimik at maayos, gaya ng ginagawa niya araw-araw sa loob ng maraming taon. Naghahanda ng baon, tinitingnan ang backpack, homework, water bottle, lapis. Inihahatid ang anak sa eskwelahan, hawak ang kamay sa kanto, tumatango sa ibang magulang. Pupunta sa trabaho, uupo sa mesa, mag-aayos ng papeles, tanghalian sa convenience store, uuwi, tutulong sa homework, magluluto ng hapunan, magbabasa ng bedtime story, papatayin ang ilaw. Ganito ang araw-araw ni Lee Do-jun, civil servant, single father, ang pinakaordinaryong lalaki sa South Korea. Siya rin ang heavenly demon, ang pinakamahusay na martial arts master ng ibang mundo. Isang nilalang na ang kapangyarihan ay lampas sa kayang abutin ng tao. Kulang ang salitang malakas para ilarawan kung ano siya. Minsan, dinurog niya ang isang bundok dahil may kabwiset sa likod nito. Tinalo ang mga hukbo, sinira ang mga Diyos at ngayon gumagawa ng baon. Ito ang My Dad is Too Strong. At kahit papaano, isa ito sa pinaka nakakatuwa at nakakaantig na kwento sa buong medium. Welcome ulit sa Manhwa Recap Vault. Ang overpowered protagonist ay isa sa pinaka mapagkakatiwalaang archetype ng manhwa. Sobrang lakas ng karakter na ang entertainment ay nasa kung paano sila mananalo at sa reaksyon ng mga nakapaligid. Ang My Dad is Too Strong ay kumuha ng formula na ito at nagdagdag ng isang bagay na magbabago sa buong emosyonal na tono. Isang anak na babae, bata na hindi alam kung ano talaga ang ama niya, dahilan para magpanggap na ordinaryo ang pinakamakapangyarihang nilalang. Maganda ang comedy, pero sa ilalim nito may isang bagay na talagang totoo. Sa nakaraang buhay, ordinaryong tao lang si Lee Do-jun, civil servant, government office, trabahong umiikot sa mga form, proseso at institusyonal na pagkabagot na alam ng sinumang nakipag-usap sa burokrasya. Hindi siya kahanga-hanga, hindi nakatadhana para sa kadakilaan. Tao lang siya na pumupunta sa trabaho, umuuwi at namumuhay ng ganoon kaordinaryo na hindi siya magiging laman ng anumang kwento. Pagkatapos, sinumon siya sa ibang mundo. Ang isikain na elemento ng manhwa ay maayos na napangasiwaan. Si Gebyoks ay hindi gumugol ng masyadong oras sa mekanismo o estruktura ng ibang mundo. Ang mahalaga ay kung ano ang nangyari doon. At ang nangyari, si Lee Do-jun, ang ordinaryong Lee Do-jun, ay nadiskubre na ang mga panuntunan ng dating mundo niya ay hindi na applicable. Sa bagong mundong ito ng martial arts, cultivation at power hierarchies na nagdedesisyon kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay, tumugon ang katawan ni Do-jun sa training ng may bilis at intensity na lumampas sa lahat ng prinsipyo. Lumakas siya, sobra-sobrang lakas, imposibleng lakas, hindi sa pamamagitan ng henyo o tadhana o mana sa dugo, sa pamamagitan ng matigas na pagtitiyaga sa katawan na, sa kadahilanang hindi ipinaliwanag ng kwento at hindi na kailangan, ayaw lang tumigil sa paghusay. Inakyat niya ang martial hierarchy hindi ng may kagandahan kundi ng may metodikal na konsistensya ng isang civil servant na nagtatrabaho sa pila. Isang kalaban sa isang pagkakataon, isang level sa isang pagkakataon, isang teknik sa isang pagkakataon, hanggang walang natira sa itaas niya. Ang heavenly demon. Sa Murim, ang martial world, ang titulong iyon ay hindi rank. Kategorya ito ng iisa, ang nasa tuktok, ang pinakamalakas, ang taong ang kapangyarihan ay nagde-define ng kisame ng posibleng abutin dahil walang nabubuhay na nakalampas dito. Naabot ni Lee Do-jun ang tugatog na iyon at nag-iisang tumayo doon at ang mundong sumumon sa kanya ay wala nang maibibigay kundi ang tanong na nagde-define sa natitirang kwento. At ano ngayon? Ang sagot para kay Do-jun ay agad at walang komplikasyon. Gustong umuwi. Hindi dahil walang kwenta ang buhay sa ibang mundo. Hindi dahil may tinatakasan. Dahil may buhay siya. Totoong buhay. Sa mundo kung saan lumalaki ang anak niyang babae nang wala siya. Nakabalik siya. Hindi mahalaga ang mekanismo. Ang mahalaga ay ang pagbabalik. Lumakad pabalik si Lee Do-jun sa ordinaryong buhay niya. Dala ang naipon na kapangyarihan ng heavenly demon sa loob ng katawang katulad pa rin ng dati. Middle-aged na civil servant,
bahagyang pagod, bahagyang lambot sa baywang. Ang tipo na hindi titingnan ng 2 beses. Ang puwang sa pagitan ng kung ano ang itsura niya at kung ano talaga siya. Iyan ang buong kwento. Ang anak niya ang dahilan ng lahat. Linawin natin iyan dahil binabago nito ang kalikasan ng power fantasy. Karamihan ng overpowered protagonist na kwento ay sinesentro ang kapangyarihan mismo. Ang entertainment ay nasa panunood sa hindi mapipigilang puwersa na nakikipag-interact sa mundong hindi nakakaintindi. Tinatamasa ng protagonist ang kanyang superiority. Ang kapangyarihan ang punto. Sa My Dad is Too Strong, ang kapangyarihan ang sagabal. Ayaw ni Dojun na maging heavenly demon. Gusto niyang maging tatay. Gusto niyang ihatid ang anak sa eskwelahan nang hindi nababasag ang semento dahil ang katawan niya ay nakaset sa antas na gawa para durugin ang mga halimaw na kasing laki ng bundok, hindi para lumakad sa bangketa. Gusto niyang tulungan sa homework nang hindi tumatagas ang aura niya at lumulutang ang mga lapis. Gusto niyang dumalo sa parent-teacher conference nang hindi nararamdaman ng S-rank hunters sa lungsod ang presensya niya. Ang anak niya, bata, matalino at masayang hindi alam na maaring patagin ng ama ang buong lungsod, ang anchor na nagpapanatiling nakaugat ang kwento. Ang relasyon nila ay isinulat ng may detalye na nanggaling lang sa pagmamasid, ang pag-aalala ni Dojun sa pagkain, ang halatang pagkapanik kapag nabanggit ng anak ang isang lalaki sa klase niya, ang heavenly demon, taong tumalo sa mga Diyos, nagguguluhan sa konsepto ng crush ng bata, ang pagsipot sa bawat school event, tahimik na nauupo sa likod, at ang transparent at totoong pagmamalaki na ginagawang makaramdam ang mga mambabasa ng isang bagay na hindi dapat kayang ibigay ng kwentong tungkol sa overpowered protagonist. Natural na umuusbong ang comedy mula sa dinamikong ito. Hindi nagpapanggap si Dojun ng kahinaan. Talagang sinusubukan niyang maging normal. Pero mahirap ang normalidad kapag ang baseline ng pisikal na lakas mo ay lampas sa kayang isipin ng mundong ito. Magbubukas siya ng garapon, masisira ang takip. Tatampalin niya ang katrabaho sa likod, papasok ito sa kabilang sulok. Papaluin niya ang langaw, may butas sa pader. Komedya ang bawat insidente at pinapalakas nito ang sentral na tensyon. Ang pinakamakapangyarihang nilalang sa planeta, sinusubukang maging mahinhin para sa mundong ginagalawan ng anak. Ang problema, at ito ang makinang nagtutulak sa 237 episodes sa 5 season, ay hindi ligtas ang mundo ni Lee Do-jun. Ito ay bersyon ng modernong Korea, kung saan totoo ang gates, dungeons at mga halimaw. Ang hunters, mga may awakened abilities, ang elite class, sumasagupa sa raids, lumilinis ng dungeons at nagpoprotekta sa mga sibilyan mula sa banta na hindi kaya ng nakaraang militar. Ang hunter system ay umaandar sa ranking scale, rank sa baba, bahagyang lampas tao gamit sa low-level cleanup, rank sa taas, mga individual na may kapangyarihang itinuturing na national assets, sinusubaybayan ng gobyerno, hinahabol ng guilds at iginagalang dahil maaari silang magdulot ng malaking pinsala. Hindi nagre-register si Lee Do-jun sa scale na ito, hindi dahil mababa siya, dahil sobrang taas niya kaya hindi maproseso ng instrumento ang binabasa nito. Sa unang testing na nangyari maaga sa kwento dahil sa burokratikong requirement na lahat ng mamamayan ay sumailalim sa awakening assessment, hindi nag-return ang makina ng S-rank result. Nasira, literal. Nakatagpo ng makina si Lee Do-jun at huminto sa paggana dahil ang konsepto ng upper limit ay hindi applicable sa kanya. Inusap-usap niya ang sarili palabas, burokratikong skills, hinasa sa civil service, ginamit para makaiwas sa institusyonal na sistemang gustong i-classify siya, pinunan ang tamang form, kinausap ang tamang tao, pinaglaruan ang procedural loopholes ng may husay ng taong dekada nang nasa loob ng ganitong sistema. Resulta, opisyal na naklasify bilang ordinaryong mamamayan. Walang awakening, walang hunter rank, walang dapat ipansin, pero patuloy na gumagawa ang mundo ng sitwasyon kung saan nahihirapan na siyang panatilihin ang walang dapat ipansin. Lumalabas ang mga halimaw sa gates malapit sa eskwelahan ng anak. Pinapatay sila ni Do-jun agad,
hindi nakikita sa kislap ng puwersang sobrang precise at bilis. Kaya ang mga Shrunk Hunters na dumarating ay nakakakita lang ng mga bangkay at walang paliwanag. Mga guild recruiter nakaramdam ng residual energy signatures na hindi nila maintindihan, nagsisimulang umikot sa kapitbahayan niya. Mga ahensya ng gobyerno ang mga nagmo-monitor sa anomalous power readings, minarkahan ang distrito niya bilang zone of interest nang hindi alam kung bakit. Bawat panghihimasok ay pumipilit kay Dojun na mag-calibrate. Gaano karaming kapangyarihan ang magagamit ng hindi natutukoy? Paano protektahan ang anak ng hindi inilalantad kung ano siya? Paano makaka-navigate ang taong kayang lutasin ang lahat ng problema sa isang suntok sa mundong nangangailangan ng pagiging hindi mapansin? Lumalawak ang supporting cast sa prosesong ito. Mga magulang sa eskwelahan ng anak na napapansing palaging nasa malapit si Dojun kapag may nangyayari. Hunters na nakakatagpo niya sa civilian context at nakakaramdam ng instinctive discomfort na hindi nila maipaliwanag. Animal brain na nakakaramdam ng predator na hindi makategorya ng conscious mind. Government officials na patuloy na nakikita ang pangalan niya sa tabi ng hindi maipaliwanag na pangyayari at hindi matukoy kung sakse, biktima o iba pa. Maayos na umaakyat ang comedy of errors sa mga season. Bawat halos pag-expose ay nagpapataas ng stakes. Bawat matagumpay na pagtatago ay nangangailangan ng mas creative na solusyon. At sa lahat ng ito, ang pangunahing alalahanin ni Dojun, ang tanging alalahanin niya ay kung makakauwi siya ng sapat sa oras para magluto ng hapunan. Pero alam ng manhwa na ang concealment na walang occasional revelation ay nagdudulot ng frustration. Kailangang makita ito ng audience. Kailangan ng sandali kung saan natatanggal ang maskara, nawawala ang civil servant at lumilitaw ang heavenly demon, at ang puwang sa pagitan ng pinaniniwalaan at katotohanan ay nagiging nakikita ng hindi na maipagpapaliwanag. Ang mga sandaling ito ang structural peaks ng bawat season. Pinaghihiwalay sila ni Gebyoks ng may disiplina ng manunulat na nakakaintindi na ang restraint ay nagpapalakas ng impact. Maghintay ka, pinanonood mo si Dojun na nag-aalmusal sa parent-teacher conferences, iniiwasan ang guild recruiters at nagkukunwaring nahihirapan sa grocery bag. Iniabsorb ang komedya ng civilian life niya. Pagkatapos ay darating ang banta na sobrang laki, bilis at delikado para sa subtlety, at gumagalaw ang kamay ni Dojun. Isang beses, ang boss monster, ang tipo ng entity na nangangailangan ng buong Shrunk Raid Party, linggo ng paghahanda at tinatanggap na casualty projections, ay tumitigil na umiral, hindi natalo, hindi nabugbog, nabura, sa isang malinis at imposibleng bilis ng strike na may bigat ng lahat ng natutunan niya sa mundong kung saan ang antas ng kapangyarihang ito ay ang minimum para mabuhay. Ang reaksyon ang nagbebenta. Shrunk Hunters, ang pinakamakapangyarihang individual sa planeta sa anumang sukatan, nakatayo sa kalagayang hindi nila maproseso, wala na ang halimaw, naalis ang banta, at ang middle-aged na lalaki na may bahagyang gusgusing kamiseta ay lumalakad palayo. Tinitingnan ang phone dahil ang piano lesson ng anak ay matatapos sa loob ng 20 minuto at kailangan niyang nandoon. Ang tonal whiplash ay sinasadya at masterful. Comedy ang dominant register, pero kapag lumitaw ang aksyon, lumilitaw ito ng may bigat na bihirang maabot ng komedyang OP protagonist na kwento. Dahil lang kapangyarihan ni Dojun ay hindi ipinapakita para sa spectacle. Ginagamit ito ng may pag-aatubili, precision at efficiency na nagpapakita ng dekada ng karanasan sa mundong kung saan ang pag-aalangan ay kamatayan. Hindi niya tinatamasa ang mga sandaling ito. Hindi niya inaalagataang ang gulat sa mukha ng mga hunters. Itinuturing ang pagpapakita ng tunay na kapangyarihan, gaya ng work emergency, sagabal sa buhay na gusto niyang ipamuhay, hinaharap ng mabilis para makabalik sa mahalaga. Ang piano recital ng anak, hapunan, homework, bedtime stories, tumpak ang emosyonal na arkitektura. Pinapaibig ka ng comedy kay Dojun, pinapagalang ka ng aksyon, pero ang pagiging magulang, ang totoo at araw-araw na pagpapalaki ng nag-iisa ang nagpapamahal sa kanya.
At ang progression na iyon ang nag-aakyat sa manhwa mula nakakatuwa tungo sa talagang nakakaantig. Then, may problema ang overpowered protagonist genre. Kapag hindi matatalo ang main character, nawawala ang tensyon. Alam ng audience ang kalalabasan ng bawat labanan bago pa magsimula. Kailangang bumuo ang kwento ng interes mula sa iba. Mula sa komedya, sa karakter, sa puwang, sa pagitan ng kapangyarihan at perception ng mundo. Nire-resolba ng My Dad is Too Strong ang problemang ito sa paggawang personal, ang stakes, hindi pisikal. Hindi matatalo si Dojun sa laban. Pero maaari niyang mawala ang anonymity, maaring mawala ang tahimik na buhay, maaring mawala ang normalidad na karapat-dapat sa anak. Normalidad na ipinaglalaban niya sa ibang mundo, laban sa ibang kalaban para sa kanya. Ang banta ay hindi halimaw, ang banta ay exposure at pinipiga ng manhwa ang totoong tensyon mula sa premise na ito sa loob ng 237 episodes dahil ang konsekwensya ng exposure ay emosyonal na kalamidad sa paraang hindi kayang ibigay ng pisikal na pagkatalo. Kung matuklasan ng mundo kung ano si Lee Do-jun, magbabago ang buhay ng anak niya magpakailanman. Magiging target, leverage point, ang anak ng pinakamakapangyarihang nilalang sa planeta, kaya siya ang pinakaprotektado at pinakadelikado ng sabay. Alam ito ni Dojun, bawat pagtatago, pag-iwas, sandali ng pinanggagayang kahinaan ay desisyon para protektahan ang anak mula sa konsekwensya ng kanyang kalikasan. At ang bigat ng desisyong iyon, pinananatili araw-araw, walang kinikilala, walang nakakaintindi sa sakripisyo, ang nagbibigay ng lalim sa komedya. Tumatawa ka dahil ang taong kayang sirain ang mga kontinente ay nag-aalala sa school bake sale. Pero sa ilalim ng tawa ay isang ama na bitbit ang bigat ng absolutong kapangyarihan at pinili, sinasadya at paulit-ulit na ibaba ito para magkaroon ng normal na buhay ang anak. Isinulat ni Guy Fawkes ang kwentong ito sa 5 season at 237 episodes natapos noong Disyembre 2025. Maganda ang dala ng arte ni Modine sa tonal range, elastic at expressive sa komedya, matalim at nakakasira sa bihirang action sequences, at talagang malambing sa tahimik na domestic moments na bumubuo sa emosyonal na gulugod ng kwento. Ang manhwa ay available sa Kakao page sa Korean at sa fan translations. Natapos na, ibig sabihin mababasa mo ang buong paglalakbay mula simula hanggang dulo ng walang hihintayin. Kung naghahanap ka ng power fantasy na tahimik na kwento rin tungkol sa pagiging ama, sa pagiging pinakamalakas at pagpili sa kabaitan, sa pagbitbit ng kakayahan, sa absolutong pagkasira at paggawa ng baon araw-araw, ang My Dad is Too Strong, ang manhwa na hindi mo alam na kailangan mo. I-comment kung nabasa mo na. Tinatakpan ng Manhwa Recap Vault ang pinaka-kapanapanabik na kwento sa genre kada linggo. Mag-subscribe kung gusto mong nandito sa susunod. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.